Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. I quote, "Our fundamental law is clear. The end does not justify the means." Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment." End of quote. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her, but any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. The case stemmed from 4 impeachment complaints against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A 4th complaint was lodged by a resolution approved by more than 1/3 of the House members of the 19th Congress on February 5. At ito na nga mga kababayan, ang exciting part, talagang niyanig po ng Supreme Court ngayong araw, no? Ang mga Pilipino, lalong-lalo na dito po sa mga kontra, no? Kay VP Sara Duterte. At ito na nga mga kababayan, ay tinuldukan na po ng Supreme Court yung impeachment case laban kay VP Sara mga kababayan, matapos itong maglabas ng desisyon ngayong araw na unconstitutional yung impeachment case mga kababayan na inihain nila laban kay VP Sara Duterte. At malamang sa malamang ng galaiti yung mga kontra mga kababayan, no? O yung mga pro-impeachment na kung saan nung mga nakaraang araw ang dami po nilang mga grupo na mga religious group, no, na nananawagan mga kababayan na ituloy nga itong impeachment trial kay VP Sara Duterte. At itong Senado nga rin ay naghahanda na rin mga kababayan, no, sa impeachment trial. Maging itong prosecution panel ay handang-handa na daw mga kababayan, no, para doon sa trial. At sa isang iglap lang ay ngayon mga kababayan ay tinuldukan na ng Supreme Court. At ito nga mga kababayan, unang-una ang nanggalaiti itong si Akbayan Representative Percy Sindanya, na kung saan ay sinabi pa talaga niyang dangerous precedent daw ito mga kababayan, no, itong ginawa ngayong desisyon ng Supreme Court. At naghain siya ng intervention mga kababayan, or motion to intervene, at hiniling sa Supreme Court mga kababayan na i-dismiss yung petisyon na kung saan hinamon ang constitutionality nga ng impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara Duterte dito po sa lower house mga kababayan, no? At matandaan natin itong si Percy Sindanya ay siya yung nag-sponsor mga kababayan doon sa isang impeachment, no, laban kay VP Sara. Hindi ko lang sure kung yung una or pangalawang impeachment ba yun mga kababayan, pero siya yung nag-sponsor nun mga kababayan. At talagang active na active to si Percy Sindanya para doon sa impeachment trial. Excited to sila mga kababayan. Kasama po yung mga Makabayan Black at iba pang mga congressman na atat na masimulan na agad itong impeachment complaint mga kababayan, no, laban or impeachment trial laban kay VP Sara. Pero ngayong araw ay nanggalaiti na naman sila dahil sinabi ng Supreme Court na unconstitutional itong impeachment mga kababayan. At bumanat pa mga kababayan, no, itong si Percy Sindanya ng Akbayan Party List. At I quote, EC or Supreme Court being cuddler of VP Sara Duterte, lahat daw ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan, and end quote. Ayan, so yun po yung sinabi mga
mga kabayan, no? Grabe. Talagang kinastigo pa niya ang Supreme Court dito sa desisyon nila ngayong araw. At nanggagalaiti ito sila mga kabayan, sila Chiljok, no? Sila Laila de Lima, at iba pa, lalo na itong mga Makabayan Black, mga kabayan na noon pa man galit na galit dito kay BP Sara at atat na atat na gustong simulan na agad itong impeachment trial laban kay BP, no? At maging dito sa Senado, sa counterpart ng House of Representative, itong si Senator Risa Hontiveros, abangan natin kung ano po yung kanyang sasabihin, at malamang ay magtatalak na naman ito mga kababayan dahil nung una pa lang ay gusto na rin siyang magsimula na agad, no? Gusto niya mag-convene na agad itong Senado bilang impeachment court mga kababayan dahil gusto nga niyang matrial na agad itong impeachment ni BP Sara. At sa kabilang banda, masayang-masaya naman dito mga kabayan ang mga supporters ng mga pro Duterte, lalong itong si Attorney Vic Rodriguez. Ayan, so masaya po si Attorney Vic. Si Attorney Torrio na isa sa mga petitioner mga kababayan dito sa petition na ito doon sa Supreme Court na china-challenge nga din po nila itong constitutionality mga kababayan ng impeachment complaint laban kay BP Sara. At ito na nga, finally ngayong araw ay dininig na po ng Supreme Court itong kanilang petition laban kay BP Sara, at masaya po siya dahil positive or maganda ang kinalabasan ng kanilang petition mga kababayan doon sa Supreme Court. At samantalang nagpahayag naman din ng statement na mga kababayan, no, ang Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni Attorney Reggie Tungol na nirerespeto nila itong desisyon ng Supreme Court at hinihintay nila mga kababayan yung buong transmittal, no, or hinihintay nila yung formal na transmittal ng Supreme Court decision para mag-guide po sila kung ano yung magiging hakbang pa nila patungkol dito sa jurisdiction sa impeachment complaint laban kay BP Sara, at maging ang House of Representatives sa pamamagitan ni Attorney Princess Abante, yung kanilang spokesperson mga kabayan, ay nagpahayag na rin po ng statement, no, na nirespeto nila itong desisyon ng Supreme Court at hinihintay din nila itong formal na desisyon at babasahin nila mga kabayan at pag-aralan din nila ng husto daw kung ano pa ang pwede nilang gawin patungkol dito, at ipaglaban pa daw nila itong pagiging independente ng House of Representatives sa proseso na aayon sa konstitusyon. So yun po yung pahayag ni Attorney Princess Abante mga kababayan. At samantalang ito nga, no, yung Supreme Court unanimous decision kumbaga mga kababayan, itong nangyari ngayong araw, itong mga Supreme Court justices natin ay lahat po sila ay iisa ang kanilang opinion mga kababayan patungkol dito sa unconstitutionality, no, ng impeachment complaint laban kay BP Sara. So meron tayong 14 na Supreme Court Associate Justices at isang Chief Justice. So silang lahat ay 15 mga kababayan ang bumoto pabor dito sa pagbasura sa impeachment complaint laban kay BP Sara sa pamumuno ni Chief Justice Alexander Hismondo mga kababayan. At Associate Justice Marvic Lunen, Associate Justice Benjamin Kagiwa, Associate Justice Ramon Paul Hernando, Associate Justice Ami Lazaro Javier, Associate Justice Henry Jean Inting, Associate Justice Rodel Salamida, Associate Justice Samuel Gaerlan, Associate Justice Ricardo Rosario, Associate Justice Joseph Lopez, Associate Justice Jose Maidas Marquez, Associate Justice Hapar or Japar Dimaampaw, Associate Justice Antonio Co Jr. at Associate Justice Maria Filomena Singh at Associate Justice Raul Villanueva. So sila po yung lahat mga kababayan, no, ang 14 na Associate Justices at isang Chief Justice na nagdesisyon na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Lalong-lalo na itong si dating Senior Associate Justice
Antonio Carpio na nabakabukal nung nakaraang mga araw. Meron pa silang mga grupo kasama itong mga religious group na talagang kinalimbang nila mga kababayan. Itong Senado na umpisahan agad yung trial, no? Yung impeachment trial. So marami po silang kasama doon sa mga religious group, iba't ibang religious group na nanawagan dito na umpisahan na, litisin na daw, Sara, litisin. Yan po yung kanilang panawagan. Matatandaan din natin na doon sa Senado ay nagsagawa din ng rally, no? Itong mga grupo ng mga ito, kasama sila De Lima at yung mga Makabayan Black, ay talagang 3 araw ata sila doon mga kabayan na nagrally, nag-ingay doon sa labas ng Senado nung may session, no? Nung sa Senate. Nag-motion nga itong si Senador Bato de la Rosa na ibasura or i-dismiss na itong impeachment complaint laban kay Bibi Sara, pero meron pong motion si Senator Alan Cayetano na imbis na dismissal ay i-recant na lang mga kabayan, pinabalik doon sa Kamara itong impeachment complaint para questionin po itong Kamara leadership, no, na hindi po, or patunayan na hindi po nila nilabag yung 1 taon na ban ng impeachment complaint mga kabayan. At ito nga yung decision ngayon ng Supreme Court ay bawal silang mag-ain muli ng impeachment complaint laban kay BP sa ngayong taong 2025 mga kababayan. So pwede silang mag-file ulit ng impeachment complaint sa February 6, 2026 mga kabayan, starting February 6, 2026. Yan po yung pwede na po silang mag-file ng another impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte mga kababayan. So ngayon ay ito po yung mainit na usapin. At malamang sa malamang marami na naman ditong magbatikos dito sa Supreme Court, lalong-lalo na itong mga pro-impeachment na mga grupo, itong mga kaparian, yung mga dilawan, yung mga loyalista at yung mga Makabayan Black mga kababayan. At alam natin, matatandaan natin yung doon sa Kamara na kung saan mayroon pa silang misa, no? Nagsagawa sila ng misa. Doon, may pari doon, dinasala nila yung impeachment or articles of impeachment laban kay BP Sara na bukya nga sila noon dahil na-recant yung impeachment complaint. So hindi natuloy yung kanilang pagpunta sana sa Senado para basahin yung articles of impeachment, at meron pa mga pari doon na bumanat din kay BP Sara at maging kay dating Pangulong Duterte. Yung isang pari doon na si Father Flaviano Villanueva mga kababayan, na isang dating nalulung sa droga daw at naging pare. So talagang tahasan din po siyang umatake or bumatikos, no? Binanatan si dating Pangulong Duterte at maging itong si BP Sara Duterte. So hindi lang yung articles of impeachment yung kanilang dinasalan, pati yung mga congressman na kasama doon sa prosecution panel mga kababayan, no? Sa pangunguna ni Congressman Libanan. Ayan, sila Congressman Luistro, sila Congressman Acop, at iba pa mga kababayan na mga kasama nila dito sa impeachment kay BP Sara prosecution panel, no? At kasama na nga po nila dito si Chiljuk, no, at si Leila de Lima nga na bagong recruit nilang magiging prosecution panel, at maging itong si Attorney Lorna Capuna, no, na kinuha nilang volunteer bilang private prosecutor mga kababayan dito sa impeachment laban kay BP Sara. At malamang sa malamang ay nanggalaiti itong mga ito dahil hindi na matuloy yung impeachment trial ni BP Sara na pinaghahandaan na nila mga kababayan. At maging sa Senado ay naghahanda na rin sila, no, bilang pagpasok ngayong 28th Congress ay may mga preparasyon na rin sila mga kababayan. Pero unfortunately ito yung nangyari, hindi na po matuloy itong impeachment trial ni BP Sara mga kababayan. So better luck next time sa 2026, mag-file ulit sila malamang mga kababayan, no, dito ng panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara. At abangan natin kung ganun pa rin yung kailang mga articles of impeachment grounds, no, itong confidential funds na talagang talaga nila itong confidential funds ni BP Sara. At marami pa daw mga impeachable offenses mga kababayan, no, itong si BP Sara na nakitaan nila. Kaya good luck na lang sa kanila mga kababayan, hintayin ulit nila yung 1 taon pa, no. At speaking of 2026, sa December of 2026 ay yun nga ay sabi ni BP Sara ay mag-declare na po siya or mag-announce na po siya kung tatakbo talaga siya sa 2028 presidential election. At malamang busy na rin yung mga may ambisyon dyan sa
pagkapangulo, no? At yung mga tatakbo muli sa national position, sa senador at mga congressman, maghahanda na rin yan sila para sa 2028 mga kababayan. Kasi pag October 2027, ay filing na yan ng Certificate of Candidacy. Pero bago yan ay malamang ay mag-file na naman yan sila ng panibagong impeachment complaint na mga kabayan sa February 6, 2026. Ayan. So abangan natin. So itong mga congressman na ito, itong mga senador na mga pro-impeachment, abangan pa natin yung kanilang mga statement, no, kanilang mga respect dito sa Supreme Court. At malamang sa malamang ay maglalabasan na naman mga kababayan itong mga anti-Duterte, no, na mas magaling pa sa Supreme Court. Malamang ay iko-correct na naman nila itong Supreme Court na mali yung kanilang ginagawa. Mali yung kanilang pagdesisyon na unconstitutional itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. So on my personal opinion, unanimous yung decision ng mga justices natin sa Supreme Court at hindi po yan sila mga kababayan, mga ordinaryong tao yan, mga Supreme Court justices natin yan sa pinakamataas na korte sa Pilipinas at alam na alam nila yung kanilang mga ginagawa at alam na alam nila kung ano yung tama at mali mga kababayan. Kaya yung mga anti-Dutertes dyan, sorry na lang sa inyo dahil itong ating mga Supreme Court justices at syempre kasama ang Chief Justice dahil unanimous nga po yung decision nila ay alam na alam nila yung mga ginagawa nila at sila po yung pinaka-eksperto, no, sa usaping legal mga kabayan. Kung usaping batas ay sila po yung mas may alam. Kaya yung mga anti-Dutertes dyan na nagmamagaling, lalo-lalo na yung mga pro impeachment, no, yung mga kabilang doon sa mga grupo na maingay, yung mga Makabayan Black, yung mga Dilawan, yung mga loyalista, ay sorry na lang sa inyo, no, better luck next time. At mas gagalingan nila pa itong kanilang mga pinaggagawa laban kay BP Sara dahil yung kanilang mga plano ay unti-unti na pong hindi natupad, no, at si BP Sara habang ginigipit nila, habang ginigiban nila ay mas lalo pang lumalakas mga kabayan at yung suporta ng mga taong bayan na lalo na itong mga pro-Duterte supporters ay hanggang ngayon ay malakas pa rin mga kababayan, no, at hindi po nila matitinag itong mga Duterte kahit pa man doon sa kanilang ginawa kay PRRD sa kanilang sapilitang pagbitbit doon sa Dahig Netherlands ay hindi po nagpatinag mga kababayan itong mga supporters, no, ng mga Duterte lalong lalo na dito po sa Visayas at Mindanao area mga kababayan at maging dito po sa Luzon meron din po mga Duterte supporters, no, at sa Metro Manila, ayan, sa Southern Luzon, sa Kabikulan meron po mga pro Duterte rin po dyan mga kababayan ng mga supporters. Hindi po lahat sa Luzon naman ay kanilang mga supporters. So maraming tao pa rin ang naniwala at nagmahal sa mga Duterte. Iba pa rin talaga ang serbisyo mga kababayan ng mga Duterte. Lalo-lalo na ngayong panahon ng habagat at ating bagyo mga kababayan na kung saan ay muling nabukay naman or nabuhay, no, itong issue ng flood control mga kababayan na ipinagmamalaki noong 2024 SONA na Pangulong Marcos na mayroong 5,500 na flood control at yun nga binaha ulit ngayon mga kababayan at hinahanap muli ng mga tao yung flood control ni PBBM kung nasaan na. Ayan, so yan ang dapat nating abangan din ngayong SONA, no, sa Lunes mga kababayan. SONA na ni Pangulong Marcos ulit, apat na SONA niya mga kababayan ito, no, sa Lunes July 28, 2025. Ayan, so abangan natin kung ano pa yung mga kanyang mga bagong pasabog kung mayroon man, no, ano kaya yung ipagmamalaki ni PBBM ngayong 2025 SONA niya mga kababayan. Baka nadagdagan na yung 5,500 na flood control, baka mangyaring 10,000 na siguro or 6,000 mga kababayan. So abangan natin at baka ipagmamalaki pa ni PBBM yung kanyang pag-usap kay US President Donald Trump na nabawasan ng 1%, no, yung tariff ng Pilipinas mga kababayan, no, sa ating mga produkto na papasok sa Amerika. So
from 20% na tariff, nagyaring nabawasan ng 1%, so 19% na lang mga kababayan yung tariff ng Pilipinas. At baka ipagmalaki pa yan ni PBBM na tough negotiator siya, no? Sinabi ni President Donald Trump na tough negotiator siya, at ipagmalaki pa niya siguro doon sa kanyang suna mga kababayan, itong kanyang sasabihin doon, no? Baka sabihin niyang achievement or panalo ang Pilipinas dito sa 1% na bawas dito sa taripa ng mga produktong Pilipino or produkto galing sa Pilipinas na papasok doon sa Amerika. Samantalang yung mga produkto ng Amerika pagpapasok sa Pilipinas ay walang taripa mga kabayan. Zero ang taripa nila dito. So abangan natin mga kabayan sa SONA, no, sa Lunes kung ano pa itong mga sasabihin ni President Marcos Jr. dito sa kanyang State of the Nation, no? Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. So, ano pong opinion niyo mga kababayan dito po sa mga bagay-bagay na ito? Lalong-lalo na dito po sa desisyon ngayong araw ng Supreme Court na diniklara ngang unconstitutional itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.